ito na yung gagawin natin ngayong gabi. Ano mo siya? Meron akong isang oras. Okay. Yun na. So, siguro 30 minutes and 30 minutes yun siya. Meron kayong tracks na communion. Sa-summarize ko lang kasi napakahaba nito. Dapat na pag-aralan nyo na sa bahay. Pag-aralan nyo pa. No? Ibibigyan ko lang kayo ng background sa tracks. Sino meron na nito? Lord Supper. Masaya ko kayo pula. Hindi kayo pula. Ito ay, kwento rito, yung record. Sige. Kwento rito, paano ang original communion? Ako, i-shortcut ko lang sa pinakamabilis na kayo. Ngayon, ibibigyan ko lang yung background sa ibang tracks. Gamitin nyo rin doon mamaya sa cellphone. Ang communion, pagkatapos ng communion, pagkatapos ng Lord Supper track, merong communion 2006 na sa likod. Yung communion 2006, pinag-usapan dyan yung bakit mahalaga yung petsa na to. Nakabuilt-in yan doon sa season. Alam niyo ba yan? Yung 4 seasons. Merong time and shadow nakatago dyan. Yung Communion 2008, meron na kayo nito? Kuha kayo. Pinag-usapan sa 2008, yung actually, by the way, meron na pala gusto sabihin. Itong mga napansin mong sunod-sunod na ano ng communion is pag tinignan nyo to dito sa dulo, meron dito yung symbolismo at spiritual portrayal. Hindi ito nakadetalye. Sobrang haba niya. So yung detalye niya, unti-unti na dito sa iba. Okay? So, meron dito tungkol sa second coming, meron dito tungkol sa pamilya, sa church, meron dito tungkol sa personal ni Christ, sa isang believer, meron. Ang salbang communion, between a believer, Berean believer, meron na yung communion. God and man. I will come unto him and sup with him and he will me. Okay? Yung become one, communion yun. Become one. Sa mga asawa, meron din yun. May mga types din yun. Pero, siguro mga deeper, sa future tracks na yan, yung gagamitin ko sa LCM. Itong 2008, naka-emphasize dito, yung sa pamilya to. Naka-type yung pamilya sa, narinig nyo na yung sabi ni Barbanam, reproduction by the spoken word. Narinig nyo kay Barbanam na magsasalita lang si Adan, then lilitaw na si Abel sa lupa, sa pagbubulis. Sino nakarinig niya? Bardarley. Yung iba, wala pa. Yung galing sa ibang end time, yung galing sa Golden. Alam mo, they interpret that literally. Kaya nandito pa sa Florida Blanco, yun ang mag-isis sa akin nun, masyaring sila. Pero, sa noong time na, hindi pa paliwanag ng mga Golden, pero kaya nakita ko na yan. Matutupad yan literally dito sa family na mabasa report at iba pang mga training. Dito matutupad yung paano matutupad? Kasi you create man in the image of God by the word, spoken word. Kailangan, pinagbubuntis pa lang yung anak, may sharing na kayo. Para lumabas ang bata, narinig niya puro sharing sa pamilya. At lalaki siya, kung na-homeschool pa, ang excitement niya, word, hindi ibang bagay. Ngayon, pag nagpapunta sa school at ibang trabaho, may umaagaw sa attention ng anak natin. Minsan nananalo pa yung sa limutan. So, nakatago na pala dito yung hidden ng Diyos. No? So, sa pamilya to. Meron pa dito sa likod ng tracks yung sa church. Ano naman dito sa church? Ang church, hindi siya tagapakinig. Di ba, sanay tayo pag umattend ng church. Ang pagsamba natin sa word, makinig lang. Pero maraming talata sa Bible, hindi ka tagapakinig lang, tagapagsalita ka pa. Eh paano lahat makakasalita kung marami-rami? Kahit sigara sa dami natin, buod na yung oras eh. Pinakita ni Christ yung self-moving. Nung si Christ nag-preach, para yung pastor na nag-preach. Evangelismo yan. Hindi nyo napansin yung mga pastor sa pulpito? Hikayat ng hikayat, encourage ng encourage, kahit misyonaryo. Di ba, pang-encourage lang? Kahit palaliman yung topic, pang-encourage lang eh. Hanggang encourage lang. Hanggang encourage lang pa talaga. Mas malalim ang discipleship.
Mas maralim ang worship. Hindi pang encourage lang. May gagawin kami. Ikaw mismo, tagadala na salita. Alam mo yung pastor na nag-preach, nasa kanya ang thunder. How about listeners? Manaka-naka. Ngayon, pinakita ni Christ yung cell grouping sa Luke chapter 9. Pinakita ni Christ yung cell grouping. Ito, tingnan natin dyan. Ito yung nagsapan dito. Sana na-report namin. Paano dumami ang tinapay at isda? Dumami ba yan sa kamay ni Christ? Okay. O dumami yan, mas marami. Dumami nga sa kamay ni Christ. Pero kanino mas marami? Sa kamay nila o kamay ni Christ? Ulitin natin. Kamay nila, kamay ni Christ. Kamay nila. Taas kamay. Kamay nila, taas kamay. Kamay ni Christ. Dumami yan, mas marami yan sa kamay nila. Ulitin ko pa rin tanong. Kanino mas maraming, mas dumami? Dumami, mas marami. Sa kamay nila, mas marami. Dumami. O sa kamay ni Christ, dumami, mas marami. Kamay nila. Yan yung sabi ni Christ, greater things than this you will do eh. So ganito, pinasal ni Christ, bumalik pa sa kanya. Parang kumaapaw. Siksik-liklik kumaapaw, bumalik pa sa kanya. 12 baskets. Ibig dumami yan doon. Ilang putol ginawa ni Christ? Alam mo ilan sila? Hindi lang sila 5,000. May women children pa eh. Conservative, 10,000. Makita na nakapagintay yan, 10,000 ang punit. Parang nagutom na yung iba dyan. Hindi yan 10,000 ang punit. Ilan sila? 100 pultong, 50 pultong. Ganyan karami lang punit. Nung pumunta yan doon sa cell group na yan, dumami yun doon. Dumami yun doon. Pwede ba mangyari yan? Sila ba milagroso? Binigyan na ng kapangyarihan 70. May pinapakitang type lang dito. You will multiply the revelation of the Word if you share to each other. That's the original form of worship. Hindi tayo kontento makinig lang. So, hindi masama yung pulpit na may pastor. Pero hindi tayo titigil dapat yan. Pag tumigil ka dyan sa pangit, maganda sinasabi mo, pangit mababaw, hanggang dyan ka na lang, at hindi ka lalagot. It will be a traditional church. I think 2008. Summarize ko lang yan. Ito ang 2009. Napansin nyo, kinopya ko yung Lord's Supper nito. Sa isang topic yan doon sa second coming. Ito puro verse, pwede ito yung shortcut eh. So, huwag na lahat ng verse, yung shortcut na lang. Alam mo yung mga verse kung binasa ko, wala kong kanas paliwanag eh. Pero, alam mo, yung mababasa mo nito, yung salot na dumating sa time ni Moses. Alam mo, habang maraming unti-unting salot nang dumating doon ha, pero yung pinakamatindi, yung gabi ng Passover. Pinapakay na yung panganay ng anak. Yung walang dugo sa hamba. Maraming nakatagong type doon. Yung dugo sa hamba. At yung inutos ng Diyos na magluto sila ng tinamay na walang lipadura. Wala pang alak lang. Si Kristo na magbibigay tayo ng alak sa future. Nagputos din ng Diyos mag-ihaw ng kordero. At hindi pa yan 7 days kasi first night lang yan. The next day, alis na sila ng Egypt. Sa susunod na taon na yung matutupad yung 7 days. Yung time yan, pas overnight lang, patayan na yan, nakakatakot sa Egypt. Iyakan yan buong magdamag. At takot na takot sila habang ginagawa nila yan. Buti nila parang hindi naman kasi sinunod namin ang instruction. Ang pagsunod sa instruction mahalaga. Bakit panganay pala yung pinatay? Yan ang unang casualty ng pamilya. Walang spiritual communion. When I say spiritual, it's not just literal. Siguro yung gagawa ng literal, mapapasakot na dyan. Ang spiritual, you get the word right, you follow God's instructions right, and God will save you and your family. You and your household. Alam mo kasi kung nagsimula yan sa maliit, nahugin yan tama, magiging majority of the time, gusto niya sumunod sa Panginoon. Okay? Kulang lang revelation natin, influensya tayo ng mundo. Kaya sa traditional, yung anak natin parang 50-50. Iba talaga nakuha. Doon sa Tokyo, maraming nakuha.
Actually, I had a long lead time eh. Ang problema ko na lang, yung work orders, kaya marami pa rin nakuha sa libutan. I had a long lead time kasi 2002 pa meron na pahayag. Pero yung implementation, may kumukontra. Kaya marami pa rin nalagas ng mga kabataan. Ngayon, by the way, sabi ni Bertan, nanalaki yung anak niya. Meron ako gusto i-encourage sa'yo. Anak din natin yung ibang kapatiran. Tumulong tayo. Paano sila? Doon sa time ni Moses, pag wala kasali ka sa ibang bahay. Pero mayroon ibang track dito, may kinalaman na sa dayo. Yung dayo sa ibang bahay, magturuan kayo. Ginagawa sa Book of Acts yan. Ito, salot ang topic dito, hanggang dulo. Sa dulo pala, meron dito foot washing. Sa future, gagawa foot washing time. Hindi pareho foot washing sa communion na ubos. Ito yung pang balik sa Katoliko. Pupunta sa ibang okay, meron akong 2010 level. Secret meal ang topic. Ang secret meal, hindi to communion yearly. Ito yung Acts chapter 2. Di ba may kainan din sila? Nagsasalo-salo sila. Hindi ito ang living bread. Ito yung ordinary pagkain. Pero nagsisharing din sila. Sa Jew, that's sacred meal. Okay? Ngayon, pag tayo sa pamilya, di ba ang kaugaling Pilipino, ang mabuting pamilya, nag-iipon sa pagkainan. Parang minsan mahipit na yung tatay doon eh. Lucky mo. Pero anong ginagawa niya habang kumakain? Anong ginagawa? Nagkwentuhan. Anong pinag-usapan? Ay, kumusta yung school ko? Ay, trabaho ko ganyan na lang. Yung mga nagiinuman, ganun din. Well, kung mature na yung family, excited sa word, magandang pag-usapan yung word. Hindi ito communion na living bread na gagawin magkakaya. Ito ay araw-araw. Okay? Second yung tawag dyan. Yung 2012 yung nalaman ay 2012. Okay, kung may kopya kayo nito, yung walang kopya, paseros lang. Tungkol naman to, si Melchizedek dumayo kay Abraham para magbigay ng bread and wine. Yung dayo, yung isa pa yung 2014, intervention. Ang intervention siguro may problema na yung pamilya. Yung pagdayo mo nakatulong kasi nadala sila sa revival. Pero ito, yung pagdayo, by the way, yung binasa ni Brother Eliezer, kanta yan, kanta ni Ray Bonds. Kanta yun pa lang sa dali. Nung communion na to, magkasama pa lang sa Sepang. No, not everyone has been served. Galing no? Denomination, yung kanta nila, natumbok niya yung, of course, ni-isip ko ni Ray Bonds yung communion. Ay, communion nga. Communion yung kanta to. Patay ko ha. Brothers, sisters, sharing communion, holding the bread of life in their hand. In just a few hours, they be going home, serving the Lord in faraway lands. Yung pag-share pala ng word, may communion to. Denomination na kung ano yun, tinanta ni Ray Bonds. Would someone say, kung may kopya kayo sa resume ng kanta, has everyone been served? Ito ko yung serve ng tinapay. Pero parang mas marami kayo, hindi nila tinapay. Word yun. This is what I serve. No, not everyone has been served. No, we need to take them to His word. How can they know Him when they never heard? Okay, pwede nyo pagpilihan ka rin. Kung ikalat ito yung tracks, pwede natin katayin. Kinanta ko lang pala pakikakanta yan eh. Sino makalit na yung kanta niya? Hindi kita. Wala pa. Okay. Inopya yung kanta niya dito kasi yung serving the bread, di ba pinunit niya yung bread? Yan yung sinabi sa Bible na rightly divide the word of God. Hindi mo kayang isubuto lahat. Kailangan mong pira-pirasuhin. By the way, pag nag-report kayo, sikapin nyo meron din dito. Kunwari, okay lang yung Bible, di ba? Kumuha rin kayo dito para malaman nyo yung mga basic. Kailangan nyo pira-pirasuhin yung basic. Pag hindi nyo na pira-piraso, hindi nila makukuha yun. Yung pag pira-piraso ng tinapay, kahit yan ng bawat
Simula pa lang sa pamilya, meron na. Then, bibigyan ka ng Diyos ng anointing. Pupunta ka na sa ibang pamilya. Brother Dan, marami pang ibang pamilya na may bata na pwede pa ihabol. Yung pagdayo nyo, hindi ang just talking about Sunday, at Sunday. Ordinary days, kung kaya nyo, dumayo mo yung turo nyo to. At pag tumanggap sila, kaya ng pabasa report, masanay sila every night. Then pwede magkaroon ng revival sa bahay. Ito yung 2012. Yung 2014, hindi ko alam, ginawa ng perfect. Siya na yung gumawa dito. Pupunto sa intervention. Ang intervention, meron pamilya na hihingalo. Sino may alam sa iyo? Ibang pamilya na hihingalo. Kahit sabihin pa yung hihingalo, may alam pa kayo ibang pamilya na hihingalo? Amen. Spiritual yan, ha? Yan ang intervention. Of course, maraming talata yan. Sinortat ko lang. Yung nag-hihingalo, role ng isang believer to intervene. How to intervene? Of course, connectado ito sa 2012. Yung nga, dito may ano na yun. Ang intervention, syempre, ituturo mo sila yung community ng Panginoon. Ang community ng Panginoon, spiritual, marami siyang type. Napakarami, hindi na. Kulang pa nga yan. May kung ano pa. Ngayon, ang ituturo ko ngayon yung format. Kurang na yung format. No? Subukan natin ngayon, tapos sa bahay, sunod ko lang. Tapos bukas na natin ibigay yung detalye. Magluto kayo ng ano, na arena. 6 pesos lang yata yung arena eh. Ano, walang palpak dyan. Whether matigas, maluto, malambot, okay lahat. Hagaluan na sa tuloy. Ang instruction na sa Exodus 12. No? Hahaluan nyo ng tubig or nasila or no? Fraction. Then, painitin nyo. Buko na yan. Eh, napagod ko pala sa Revolutionary War, wala silang makain nila, kinakain nila. Arena, lagay. Wala pa nga silang kaldero, kaya nilalagay dun sa tao. It doesn't matter. Basta walang limadura, walang pagpasarap, walang inog, walang gatas, walang asukal, walang pagpasarap. May time yan eh. Pero time lang natin pagpasarap. Kung maghanap tayo ng unleash, walang limadura, dapat tayo gumawa galing sa trino. Alam mo kayo, kahit yung binabanta na arena, hindi na yung So, kaya nga, mahirap talaga literal na gagawa tayo ng law na ibig sabihin puro talaga hirap. Maliban na ikaw ang nagtanim, ikaw ang nag-ani, ikaw ang tumayo, at ikaw ang gumawa. Pero ngayon yung mga commercialized na mga panindahan, hindi na. By the way, hanapin nyo lang yung ingredients doon na pure. No? Wala siyang ano. Tutuloy ka lang. Ngayon, red grape wine, bakit red? Dugo. Kasi iba na, may juice na, may ibang kulay pa. Kasi red dugo. Dugo! Tapos, bakit wine? May type yun. Habang tumatagal, ang dugo ni Kristo, Mas sumasarap. sumasarap at effective. Hindi na nawawala ang bisa ng dugo ni Kristo for 2,000 years. And juice. Overnight lang pabis na. Ngayon, ito, simple lang ha, hindi yung labok. Simple lang yan. Ganyan lang. Kasi, raramdamin yung init niya. Yung init niya, yan ang init na ramdaman mo pag narinig niya yung word. Pero kulang, hindi lang word eh. You need the spirit of revelation in you. At that will give you the stimulant. No? So, magsisircle kayo. Yan ang inutos sa time ni Moses. Tuloy-tuloy lang sa time ni Christ. Sabi ni Christ, do this in remembrance of me. Itutuloy nila, hindi nila puputol. Yan lang siguro yung pista na nabanggit sa New Testament hanggang sa Gentiles. Pero yung ibang pista na pinipilit sundin ng mga Armstrong, hindi na binanggit. Like trumpets, balag, ano pa. Optional yun. Pero ito hindi optional. Ito talaga commandment. Bakit pala yung spring season? Bukas ko na i-share yan kasi wala na oras eh. May significance ang spring season. May kinalaman yan sa... I-share ko na mabilis konti. Ang spring season, taxibol. Diyan naman kayo si Christ. Anyway, pwede nyo siguro i-report yan dito, no? Akala ko paglagas.
Pwede niyo i-report mamaya. Mag-celebrate tayo yan. Hindi po po taglagas. Yung kamatayan ni Kristo, tagsibol. Yung kapanganakan ni Kristo, taglagas. Baliktad lang. Hindi. Yung una nating buhay, yung birthday na sineselebrate natin. Ano yun, pangkamatayan lang yun. Kung magsiselebrate ka rin ng birthday, gawin mo ng gawain na makapakinig sila ng mensahe. Kasi they're celebrating death. They're celebrating vanity. You receive life by death. Kaya, ano yung life? Yung spring, yung tagsibol. Ayan ang petsa nilagay ng Diyos. Between spring to autumn, nandun ang pista nandun sa Leviticus 23. Hindi natin maubos na ang pista, pero dito lang sa Passover, unleavened bread, first fruit, nandito na ikot dito. Ngayon, inutos to sa time ni Moses, bahay. So, nung time ni Christ, bahay pa rin. May kausap akong saksi kahapon eh. Si Christ lang gumawa doon. How about sa ibang Israel, sa ibang bahay ng Israel? Wala, sila lang. Naku, mangmak. Siguro yung tao lang, yung scholar nila. Kasi sa buong Israel, sinusunod yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sinusunod ng mga Israelita yan. Pero ang alam lang nila yung Passover ni Moses. Hindi konektado sa kanila yung type kay Christ. So, ano naman sa ating hentil? Hindi naman tayo originally binigyan ng ganung utos. Pero yung hentil, nakasama doon sa practice. Kasi binanggit ni Pablo, same night. On the same night. So, may significance din kung bakit. Ngayon, paano yung original pagtapad? Parang worship din yan eh. Ano ba yung original worship? Ang original worship, hindi parang pulpit audience. Ang original worship is cell group. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng pulpit audience, that's bonus. Pero the cell group must not disappear. Yan yung nasa Hebrews 10:25. Mga aralan. Hindi mangyari yan kung listener ka lang. Yan yung 1 Corinthians 14:26. Kung meron sa inyo, may ganyan, may ganyan, may ganyan. Gawin nyo ng may kaayusan. Walang nakatataas, nakabababa. Nakapamaan yung 5. So, yung cell group, na nangyayari mo, itutuloy lang natin yan. Sa worship service, dapat may hindi mo wala yan. Paano kung bahay? Hindi, bahay pa lang meron na dapat yan. Pampamilya ang tipot larawan ng Diyos yan. Bakit pinagawa ng Diyos yan? Gusto ng Diyos ang pamilya may pagtitipon. Sino hindi nagkakaroon ng pagtitipon sa pamilya? Sino regular pagtitipon sa pamilya? Isa. Kailangan regular. May sasabihin ako sa inyo, yung topic ko is PTA. Kung progressive ang unawa natin, kasalanan na ipa-excite ang puso ng bata sa kumuno ng bagay. Kung nagsimula sila sa atin, pwede natin matanim yung excitement sa world. Pag siguro, tuloy-tuloy yan, mula maliit pa, after 20 years. Sige, kung gusto nyo basketball, maglaro ng Dota, kung ano pa, doon na sini. Malaki na kayo, malaya na kayo. Pero Proverbs 22:6 gagana. Kung ano yung nakasanayan niya, hindi niya iiwanan yan. Masaklap, maliit pa, naisanay na natin sa worldly. So itong mensahe na to, hagip yung PTA. Kasi talagang gusto ng Diyos, kaligtasan simula sa panganay na maging ano sa word. Ang kaligtasan hindi dumalo lang, nabawas na, tapos na. May luma natin unawa eh. Yan yung pinalaki na. Yung kaligtasan, lumalago sa word. Okay? So, itong gagawin natin ngayon at mamaya, magsusubok tayo mag-cell group ngayon, spiritual, tapos mag-report kayo rito. Pag uwi nyo sa bahay, ulitin nyo lang yan. Tapos, habang nag-share kayo, pinare-report nyo, galing dito, putulin nyo yung tinapay. Pag-pray nyo yung tinapay, saka yung ala, isang baso lang. O nga pala, yung isang baso hindi bagay sa malaking Catholic Church. Ang isang baso bagay sa isang pamilya. Kaya matutupad ang isang baso. Nung panahon ni Pastor Villagonza, parang na problema eh. Dapat isang baso lang, pero dami-dami natin. Sige, gawa na exception. Hindi, kaya pala isa kaya. Kasi nung nasa upper room, isang bahay lang yan, hindi yan parang malaking kongregasyon. Kung magko-communion tayo as a congregation, kailan pa rin natin mag-cell group.
Kasi ang pinalalakas dito, pamilya. Yan ang original. At wag lang tayo mag-communion ng literal sa corporately, as a congregation. Gawin nyo sa bahay. Mamaya ka, dahil hindi natin magagawa rito eh. Uwi tayo, di ba? Gawin nyo sa bahay. Magluto kayo ng unleavened bread. Okay. Mag-pour kayo ng red wine. Sit lang yan. Ay, habang nag-report kayo, nag-sharing kayo, question answer. Lahat involved, no? Walang lusot, no? O, pilas lang. Subo lang. Gusto ko i-compare pala yung traditional. Ang traditional, nasa Binondo ko. Sarili yung hindi yan ang communing ng communion. Siguro pwede communion, between you and God. Between you and God is very yan ang the word. Pero yung communion na tinapin, that's family. That's family. Yan yung na-miss. Yan ang binabalik. Yung saksi ni Jehovah, ba't yan nakuha nila, kailangan sa page na to, meron ganyan eh. Pero hindi sila self. So this is an apostolic doctrine na nire-restore. Hindi pa napag-usapan sa end time. Pero manuturo na may ganyan, baka kung napanatili pa nila, wala na. Pero, sinasabi ko lang ito biblically, kung babalik pa tayo sa word, kasama to sa ibabalik. Okay? So, question. Ito, derived from kasi hindi yan meal. Sinabi ni Pablo, hindi yan. Yan ay once a year na ritual. At pwede mo lang gawin yan within the 7 days na time ng unleavened bread. So, after the other day, spiritual communion na yan, Word of God dapat yan. Yung time na yan, parang binibigyan ka lang ng Diyos ng boost na magsimula, mabuelo ka na magsimula na kayo mag-sharing kasi tingin talagang utos to ng Diyos. Okay? Ngayon, yung kain na literal, pwedeng nauna, pwedeng nahuli. Doon sa time ni Pablo, pinauna niya, hindi ba? Kasi para hindi na ma-misuse yung gutom ako, kaya lagok, kaya ako. Hindi na makasakit sa liver. Diba? So, ito ay symbolical eh. Na raramdamin mo yung init ng alak. Hindi ka maglalasing dito eh. Titikman, ano mo yung pakiramdam pag natikman yung walang libadura? Matabang. Tipot larawan ng pagtitiis na gagawin na you will stay away from the world. Kasi masarap sa world, di ba? Masarap ang kasalanan ba? Yan ang type ng libadura. Hindi ko na light and spirit, madali, di ba? Mabilis magalit, mabilis mag-judge, di ba? Pero, mas mahirap maging parent, di ba? Tsatsaga ka pa, huwag muna akong take note muna ako. So, yan ang type na walang libadura. Yan ang type. Ibig sabihin, titikman mo yung tabang kasi yan talaga ang dadanasin mo. Hindi ka naman pinarunusan ng Diyos, pero hindi ka mag-enjoy kasi enjoy na sa libutan. Ang mararamdaman mo pag take mo ng tabang, you cannot enjoy the same way the worldly people enjoy. Yes. Yan ang mararamdaman mo. Pero may init. Yung init ng alak, galing sa Holy Spirit yan. Yung spirit na nagbibigay tayo sa ating revelation, may apoy tayo naramdaman. Pero yung literal na init niyan, yan yung type niya. Tinipe sa dugo. Let us walk in the light as He is in the light, the Spirit, and we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Type yung Spirit sa dugo, sa wine. Okay. Ito sa Old Testament yung mas ganda sa Exodus. Di ba time sa shadow? Ano ang gagawin natin? Yung shadow, yung protein. Dito, tingnan mo sa Exodus 12:15. 7 days shall ye eat unleavened bread. Even the first day, ye shall put away leaven out of your houses. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off. Okay. So, dito sa New Testament, fulfillment tayo. Hindi tayo katulad ng Old Testament na rigid. Kaya ang sinabi ko dito sa 7 days, opportunity. Hindi ito yung yung ginagawa na iba, parang yung dekahon. Hindi ito dekahon. Kung nakita mo paano ginanap ni Christ yung communion, binigyan niya ng time. Yung 7 days, opportunity yan, hindi lang tayo meron dito sa bahay niyo meron. Bahay niyo rin meron. At hindi lang bahay niyo, dayo pa kayo. Ito sa bahay.
7 days shall there be no leavened bread found in your houses. For whatsoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation. Yun ang rigid na sinasabi ko. So, ano ito? Yun yung rigid eh. Yung rigid yan, yung type. Yung anti-type, yung word. Ngayon, yung type, yung anti-type niya, yung fulfillment niya, yung walang leaven sa bahay, kung natuloy ang family time, devotional time, mawawala ang Telo de Vela. May masakit ba yan? If you want to practice this, kailangan isure na walang leaven doon sa bahay. Kasi Hindi, pinapakita ko ngayon umiiral ito. yung physical fulfillment, yung pinakita ko na tinapay at alak. Kasi wala namang alak doon, di ba? Si Kristo nag-institute ng alak. So, yung rigid na nababasa natin, may mga types. Yun ang application doon. Tangan yung spiritualization nito, yung walang leaven sa bahay, huwag kayo masasaktan ha. Huwag niyo mabayaan yung bakanteng oras ng anak. Medyo malalim na to, maikli ko lang sabihin. Yung oras ng anak can be spent better. Alam niyo ba yan? Kasi minsan, madalas, bilang minsan, yung bakanteng oras ng anak, Sister Maribit, nakakitigan. Is bakanteng oras ng anak na pupunta sa corruption. Amen ba kayo? So, yung leaven sa house, malawak yan. Pero minsan, yung magulang pag nagpo-provide. Paano? Worldly eating. Kaya huwag kayo masasaktan eh. Sinagot ko lang to eh. Actually, kung nasana yung bata, hindi yan masasaktan. Hindi yan mabibigla sa umpisa, pero kung tuloy-tuloy magulang, pwede mag-enjoy. Sinasabi ko lang yung idea. Ano po, halimbawa, Meron iba-iba na yung kapag oras kasi mga niya. types din. Ang kahit po eh. Yung mga laro na Dota lang alam ko, ano ba iba laro? Ano ba ganyan game? Cash? COC. COC? Ano pa? Yung NBA. mga ganyan. So, marami. Pumunta ako sa bahay ng isang apostoles eh, may nilalaro siya eh. Hindi ako makapagsalita. Minecraft. Tingin ko pa kaisa, pwede ko siya. Nahihiya ako magsabi eh. Laro-laro. Pero, yun ang burden ko eh. Hindi ko lang masamang intention, gusto ko na eh. Alam na namin yan, hindi ko namin kailangan yan. So, ito yung mensahe dun eh. Ngayon, medyo masakit sa atin kasi medyo naninibago tayo. Diba? Ito yung isang type ng Paano tamang. po si Mama Ibron? Parang napaka-boring naman ang buhay, walang mga ganyan-ganyan. Hindi, actually, kung ma-enjoy mo na yung Word of God, you don't need this modern day libangan para talaga mag-enjoy. Kanyang klaseng enjoy yung pandaraya eh. May demonyo pa. Pleasure. Pero pwede ka mag-enjoy sa sharing sa Word. Yung bata, pwede madala sa enjoy sharing the Word. There was a time nung hindi ko pakalaban yung iba, talaga nag-enjoy sila sharing the Word. Bata, matanda, tanong, sagot. Yung camp meeting namin, doon ang punta. Hindi sa mga laro ka lang kwento o swimming na walang kwenta. Napunta sa sharing. Minsan na magkasama. Mga Pentecost Yung bata, nagpa-volleyball. ang tanong, interview ganyan. Pero sa umpisa, training ng pamilya, may utos yan eh. Sa umpisa, may hirap, may ano. Later, pwede ma-enjoy yan. So, yan yung isa sa mga type. Yung rigid ng old, sa new, may spiritual application. Ngayon, yung natitira na lang sa new, itong symbolical. At bakit may symbolical? May tulong ng Diyos dito para tayo magkuha ng life. Okay? Tingnan mo, parang binago ni Kristo yung time. Hindi niya binago, tinuloy niya, pero sinabi niya, siya na yung kordero. Imbis na kumatay ka ng kordero, word ang kinatay mo. Naglagay siya anak ng alak sa old. Kasi sa old, wala pa yung spirito ng stimulant na revelation. Nung dumating yung spirit, siya nagbigay understanding. Then, tinipe na niya yan. E mababasa niya sa New Testament, Timothy, uminom ka ng konting alak, pareho sa krensyan mo. Gamot kasi yan. Hindi ko pa din yung detalye yan eh. Okay? So, hindi to dahil gamot natin, habol na lang. Kinukuha natin type, may nakatawan natin init. I-share nyo, ito gusto ni Kristo. Ma-i-share natin sa iba rin yan. So, tutuloy natin bukas yung ibang discussion dito. Lahat tayo may tracks na. Ngayon, alam nyo na lang gagawin sa bahay. Ang gagawin natin dito, for 50 Magkakainin minutes. tayo na. Mag-sharing tayo. Gagawin natin yan.
Kahit maikli, mahaba, buklat ang verse dyan sa tracks, mag-share tayo konti. Opening and closing prayer. Okay? Practice lang natin ito. So, share lang tayo ngayon. Pwede mo na stop yan. Opo.